Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. 2,900 ang mga public school teachers at school leaders mula sa National Capital Region ang nanumpa ngayong araw sa kanilang mga bagong pwesto. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang oath-taking ng mga bagong promote na mga guro na pinangunahan ni Education Secretary Sonny Angara. Ang seremonya kabilang sa mga dumalo ay sinibig at iba pang matataas na opisyal ng Department of Education. Ang mga guro ay nanumpa para sa kanilang posisyon bilang mga Teacher 3 hanggang 7, Master Teacher 2 hanggang 5 at Principal 2 hanggang 4. Sa kanyang talumpati, kinilala ng Pangulo ang matinding sakripisyo na ginagawa ng mga guro para sa bansa. Ayon sa Pangulo, hindi lamang sa loob ng silid-aralan natatapos ang kanilang mga ginagawang tungkulin. Kung minsan, pag uwi ninyo sa gabi, imbis na magpahinga, nakatutok pa kayo sa paggawa ng lesson plan, pag-check ng mga papel at saka mga assignment. Kayo rin ang tumatayong pangalawang magulang para sa ating mga estudyante at gumagabay sa ating mga kabataan. At kapag kailangan ng bayan, kayo ang nagbabantay sa presinto pa tuwing eleksyon at pag nagpupunta sa bawat bahay para sa mga census activities. And for that, this nation is grateful to you all. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, voluntaryong gisurrender sa mga residente sa Laminusa Island sa Siasi, Sulu ang ilang mga armas ngadto sa mga sakop sa militara. Gipasiugdahan kini sa mga sundalo 104th Infantry Battalion, 11th Infantry Division, ubos sa operational control sa 1102nd Infantry Brigade. Lakip sa gipang surrender ng mga armas mong usa ka M1 Garand Rifle, duha ka M1 Carbine Rifles ug mga bala. Gikustudiya na kini sa mga kasundaluhan alang sa tukmang dokumentasyon ug disposal sa mga armas. Sumala sa 104th Infantry Battalion, timailhan kini sa resulta sa nagapadayon nga dialogo o kooperasyon tali sa mga militar o lokal nga mga komunidad alang sa kalinaw sa lugar. Giduso sa 21st Davao City Council ang Maritime Passenger Safety Compliance Ordinance aron nga maobliga ang mga boat operators nga magsumite og mga dokumento sa pagkuha ingon man sa pag-renew sa ilang business permit. Lakip sa mga dokumento ang gikan sa Marina sama sa Certificate of Public Convenience o Special Permit to Operate, Certificate of Vessel Registry, Safety Compliance Certificate, listahan sa mga vessel nga nakarehistro sa operator ug ang valid license sa boat captain. Gikinahanglan sa mga dokumento gikan sa Philippine Coast Guard sama sa Certificate of Inspection, Passenger Capacity Approval, Safety Equipment Compliance Certification, records sa clearance to sail ug ang listahan sa crew members. Tumong sa mong ginadusong ordinansa nga masiguro ang kaluwasan sa tanang pasahero nga mosakay sa mga sakyanang pandagat nga galawig sa kadagatan nga sakop sa dakbayan. Giruso kini human sa sagunsong mga insidente sa kadagatan, dili lang dinhi sa Davao Region apan hasta na sa managlahing bahin sa Pilipinas. Ug makadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.